using the multi-video ng Honor 200. So, ganito siya. It's tanghalian na. Actually, share ko lang sa inyo yung aking, mga 2 o'clock in the morning, nagpahangin ako sa Shell. Tapos, umuulan siya. So, yung crew ng Shell ang naghangin. Dahil, and then, nagtataka lang ako, nagtataka lang ako, bigla niya ako tinawag. Sa inyo, wala daw takip yung harapan. So, sabihin nun, okay yung gulong. Kasi chinik ko bago ako malis, wala namang plat eh. So, inutusan niya ako kunin yung takip, yung cap nung gulong. Hindi siya makatayo. Taka lang ako, inutusan niya pa ako. Di kinuha ko naman. Tapos, hindi siya makatayo. Tapos sabi niya, ma'am, maaari bang pakipindot nung yung diamond doon sa may hanginan? So, hindi naman ako nag-isip ng kahit ano. Tapos, so, nag-McDo kami. And paggising ko, ginising ko ng daddy ko. Flat ang kotse. Sabi ko, ha? Paglabas ko, yung gulong na hiningan niya ng takip. Kasi dun niya pinahingi yung takip eh. Flat to. So, sa akin lang, kaya pala hindi siya makatayo. Kasi, sumingaw na siguro yung gulong. Hawak-hawak niya siguro yung barbula. Barbula, tama ba tawag ko? Tapos, yun nga. And then, inutusan niya pa akong pindutin. Hindi siya makatayo eh. Kasi yung boses niya nagpapanik. Hindi ko na mainisipan kasi in a way, gutom na rin ako. Yun nga lang, sana man lang, kung sumingaw nga yung gulong, sana man lang nagsabi siya, ma'am, sorry, nasingaw ko, may nagkamali ako, ganito or what. May reserba naman yung gulong. Problema, ayaw yata niya ng trabaho. So, sa akin lang, ayun, now, tingnan ko sa dashcam kung sino yung tao. Kasi tumambay siya sa nakuha naman ng dashcam yung mukha niya. And then, ayun, pinuntahan ko yung Shell, sinabi ko doon sa tao doon, ngayon, nadidito sila. Kinalas, yun nga, nasira daw yung pito. Okay. Sa mga ano yung pito? Okay, yung nasa gitna, na bumababa kapag naghangin ka, papasok yung hangin. Kapag tinanggal mo, tataas siya. So, yun. Pinalitan na nila ng pito. Ngayon, hahanginan nila. Kakainis lang kasi. Kung nagkamali man siya, sana man lang siya nagsabi. Tapos nagpalit ng gulong. Para hindi naman lang naabala. Dapat aalis ako ngayong morning. Wala na. Mga talaga eh. Abala. Unsudden abala. So, yan. So, ngayon, pumunta sila doon sa vulcanizing. Wala daw silang panghangin. So, ngayon, binitbit nung taga Shell yung gulong. So, hahangin na nila. Kaysa napalitan yung gulong. Hindi mo, daming tatanggalin doon sa weteng. Buti, hindi pa ako nagpapalit ng gulong. Trabaho niyan, ha. Hindi mo, laki. Bigat. So, yun nga, hinihintay ko pa. So, wala lang. Meron pala nangyayaring ganun. Pero, actually, kahagabi lang, madalas ako naghahangin ng gulong. Hindi ko pinahawak sa ibang tao yung gulong. Kasi umuulan. Umuulan kasi. So, pinayagan ko ng may iba taong humawak. Kamali yata ako ng tiwala. Or sabihin natin nagkamali siya, pero sana man lang sinabihan naman lang niya ako, di ba? Ba naman 'yun, di ba? Para bang kakainin ko siya eh. Wala lang. So yun, now nag-aantay na lang ako. May lakad pa ako mamaya. Kaysa natulog pa ako.
nagising ako na maaga. Hindi na ako nakaalis. Yun. So, that's it. So, yan. Tapos, parang kailangan namin bumili ng jack na hydraulic jack na kahit ganyan lang. Meron kaming ganyan eh. Yung itim. Okay. Oh, pala, no, nag-video ako, nagpalit ako ng gulong gamit yung primitive jack. So, mahirap. Nakabili nga ng ganun. Meron palang maliit. Kasi yung hydraulic jack namin, meron kami dyan, nakatambak. Actually, sira na rin eh. Yung malaking malaki. Yung pang heavy duty, pang truck yata yung. So, yun. That's it. Bye-bye.